Aming Diyos na nagmahal po sa amin, nagpapasalamat po kami sa pagbibigay po ninyo sa iyong tanging anak at pumarito sa mundong ito upang magdusa at mamatay doon sa krus ng Kalbaryo. Nagdanak ng kanyang dugo upang aming pong mga kasalanan magkaroon po patawaran at magkaroon po kami ng pag-asa na makapasok po sa iyong kaharian. Ngayong gabi, dakilang Diyos, muli kaming lumalapit sa iyo pong harapan at humingi kami ng tulong, dakilang Diyos, sa gabing ito. Nabigyan niyo po kami ng pangunawa sa mga salita namin pong mapapakinggan ngayong gabi. At maging sa akin, dakilang Diyos, ikaw rin po ang magbigay sa akin ng mga salitang nararapat kong banggitin sa aming pong kalagitnaan ngayon. Kaya pangunahan mo kami, Panginoon, mula sa simula hanggang matapos po ito, ang aming pong ikalawang session ngayong gabi. Tulungan niyo po ang bawat isa na makamtan po nila, dakilang Diyos, ang buhay na walang hanggan sa pamagitan po ng kailang pakikinig, magmula kagabi hanggang po sa darating po na Biyernes ng gabi. Muli nagpapasalamat po kami sapagkat binigyan mo kami ng isang panahon upang kami, dakilang Diyos, ay makapakinig sa pag-aaral nito. Kaya umaasa po kami, Panginoon, sa iyo pong tulong sa gabing ito. At ito po ang aming panalangin sa pangalan po ng Panginoong Hesus. Amen. Muli po, magandang gabi sa inyong lahat. At welcome po sa ating pong ikalawang session po ng ating Bible Seminar dito po sa Manila Central Church. Kaya po sa mga baguhan, sa mga first-timer po, kami po talaga ay nagagalak na makasama po kayo ngayong gabi. Kaya nga po, napakalaga po itong ating session na ito. Kaya kinakailangan po natin makinig po ng maigi. Okay po? Kaya kung medyo mayroong mga matutulog-tulog ng kaunti, medyo kalabitin lang ninyo. Ano po? At para gumising naman. Okay po? So ngayon po, para sa ating ikalawang session po, ating pong pag-aaralan po ngayon ang tinatawag po natin mga historical evidences na ang Biblia po ay salita ng katotohanan. Kapag sinasabi po natin salita ng katotohanan, dapat po tayo mayroong ebidensya. Paano natin mapapatunayan yung sinasabi natin na totoo? Ito po ay sa pamagitan po ng mga ebidensya. Kaya nga po, kung titingnan natin sa ating screen, nakalagay po dyan, yung Biblia is the word of truth. No? Salita ng katotohanan. Gamit po ang mga ebidensya na ating pong pag-aaralan ngayong gabi, mapapatunayan po natin na talaga po ay, ang Biblia po ay totoo. Katunayan po nito, napakarami po na mga kasaysayan po dito sa Biblia na pwede natin gamitin bilang ebidensya na talaga ang Biblia po ay salita ng katotohanan. Gayunpaman po, kinakailangan lang po natin mga ilan ang ating kukunin. Kasi napakarami po. Ano po. So, para po mapasimulan po itong ating ikalawang Bible Seminar po ngayong gabi, muli po tayo magbasa po ng isa pong unang talata po natin. Basahin po natin muli, John chapter 3 verse 12. Basahin po natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. Kung sinasabi ko sa inyo ang mga bagay na makalupa at hindi ninyo paniniwalaan, paano ninyong paniniwalaan kung sasabihin ko sa inyo ang mga bagay na makalangit? Muli po,
Sa pamagitan po ng talatang ito, meron pong dalawang bagay. Ano po ito? Mga bagay na makalupa at mga bagay na makalangit. Kayo po ba ay naniniwala na meron pong tinatawag tayong makalupang tahanan? Sigurado po ako na bawat isa sa atin dito ay mayroong mga tahanan. Tama po? O tirahan sa maling salita. Doon sa amin po, sa Palawan, kahit po siya ay magbubuti lamang, pero ang kanya pong bahay ay milyon ang halaga. Magbubuti lang, pero milyon ang halaga ng kanyang bahay. Alam mo bakit? Sapagkat siya po ay nakatara sa ilalim ng tulay. Yung tulay po ay milyon ang halaga. Kaya milyon po ang halaga ng kanyang bahay. Pero ganun pa man po, tahanan po niya yun. Tama po ba? May tahanan siya. Kaya po ito yung tinatawag natin mga makalupang tahanan. Kung tayo po ay mayroong mga makalupang tahanan, sigurado din po ako, ayon po sa Biblia, mayroon din pong mga makalangit na tahanan. Naniwala po? Na mayroong makalangit na tahanan? Kasi kung hindi nyo paniniwalaan na mayroong makalangit na tahanan, para bagang hindi kayo naniwala na mayroong kayong makalupang tahanan. Kaya nga sinasabi ng Panginoon, kung sasabihin ko sa iyo mga bagay na makalupa o makalupang tahanan, at hindi nyo paniniwalaan ito, paano naman ninyo paniniwalaan ang tungkol sa mga langit na tahanan? Pero po ang tanong dito, kung kayo po ay dito sa makalupang tahanan, kung mayroong gustong papasok sa tahanan ninyo na talagang alanganin ng oras, mga anong alanganin ng oras? Mga 2:00 ng madaling araw, may kumakatok. Tapos sinilip muna ninyo. Kilala, hindi kilala. Pagbubuksan o hindi? Bakit? Hindi kilala. Baka ito, mandurugas to. So hindi nyo bubuksan sapagkat hindi nyo kilala. Tama po? Ngayon, halimbawa sa kabilang banda, may kumatok. Sinilip nyo, bakit si kumpare nandito madaling araw na 2:00 na kumakatok? Pare, pagbubuksan mo hindi. Bakit? Kakumpare mo, kilala mo, tama po ba? Pagbubuksan mo siya. Pare, bakit? Ano nangyari? Hindi ako pinapasok ni Mrs. sa bahay, kaya dito lang sa'yo ko pumunta, pare. Tama po? Pagbubuksan ninyo kasi, papasukin nyo kasi kilala nyo. Tama po? Ngayon, kung tayo naman po halimbawa, namatay na, at halimbawa ay papasok na tayo, mayroong 2 pintuan. Pintuan ng impyerno. Pintuan ng langit. Saan kayo papasok? Gusto nyo sa langit. Kumakatok kayo. Pero pagkatapos, ano kayang sasabihin sa iyo ng Panginoon? Baka sabihin mo, hindi kita kilala, lumayo ka sa akin. Kaya nga po sa Biblia, ayon po sa Revelation, chapter 21, verse 27, at hindi makakapasok doon ang anumang bagay na marumi, o ang sinumang gumagawa ng karumaldumal o ng kasinungalingan, kundi sila lamang na nakasulat sa aklat ng buhay ng Kordero. Ibig sabihin po,
Kahit gusto mong pumasok sa langit. Pero kapag tiningnan ang aklat ng buhay, kapag wala ang pangalan mo doon sa aklat ng buhay, hindi po kayo makakapasok sa tahanan ng langit. O sa tahanan sa langit. Hindi po kayo makakapasok. Naintindihan po ba? Sino lamang po ang makakapasok? Sabi po ng Biblia, yun lamang nakasulat sa aklat ng buhay ng kordero. Hindi makakapasok doon ang anumang bagay na marumi. Bilang isang tao, tayo po'y marumi sa harapan ng Diyos dahil po sa kasalanan. Kaya hindi po makakapasok sa langit yung mga makasalanan. O sino mang gumagawa ng karumal-dumal. O ng kasinungalingan. Kayo po ba'y nakapagsinungaling na? Aba, hindi kayo pwede sa langit. Maliwanag po sabi ng Biblia, diba po? O gumagawa ng kasinungalingan. Hindi pwede yan doon. Kundi sila lamang nakasulat sa aklat ng buhay ng kordero. Kaya nga po, sa Revelation chapter 20, verse 15, ano rin pong sabi po rito? Basahin po natin ng sabay-sabay. Revelation chapter 20, verse 15, 3 to 1. At ang sinumang hindi natagpo ang nakasulat sa aklat ng buhay ay itatapon sa lawa ng apoy. Kapag hindi po natagpuan ang pangalan mo na nakasulat sa aklat ng buhay, itatapon saan? Sa apoy. Totoo ba talaga yung lawa ng apoy? Totoo po ito. Kaya nga dito sa mundo, meron tayong apoy. Araw-araw sa buhay natin, ang kaharap nating umpisan ay apoy. Tama po ba? Pagluto ng umaga, apoy ang kaharap ninyo. Tanghalian, hapunan, apoy ang kaharap ninyo. Bakit po? Para ilagay sa inyong isipan, may apoy. Pero mayroon pong apoy na wala, na hindi namamatay. Ano po ito? Ang impyerno. Masakit pong mapaso, pero mas masakit kapag kayo po ay napunta sa impyerno. Itatapon sa lawa ng apoy. Kaya nga po, kung tatanungin ko kayo, gaano nyo kasigurado na ang mga pangalan ninyo, ang pangalan mo ay nakasulat na sa aklat ng buhay? Gaano ka kasigurado? Nakasulat na po ba ang pangalan mo sa aklat ng buhay? Kuminsan po, napakadaling sabihin, yes po, Pastor. Paano? Naisulat. Paano mo nalaman na nakasulat nga ang pangalan mo doon? Pastor, pwede bang malaman kung nakasulat ba talaga ang pangalan ko sa aklat ng buhay o hindi? Pwede po. Bakit? Sabi po ng Pilipos, chapter 4, verse 3, muli nating babasahin, 3 to 1, sapagkat sila'y nagpagal na kasama ko sa Ebanghelyo, at kasama rin naman si Clemente, at ng ibang aking mga kamanggagawa, na ang kanilang pangalan ay nasa aklat ng buhay. Si Apostol Pablo po, alam po niya na mga pangalan ni Clemente at ilang mga kamanggagawa niya. Ang sabi po niya, ang kalang pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Sa maling salita po, pwedeng malaman kung ang pangalan mo talaga ay nakasulat sa aklat ng buhay o hindi pa. Kapag nakasulat na po yung ating pangalan doon sa aklat ng buhay, ito po yung mangyayari? Magbibigay ng kagalakan sa atin. Kaya sa Lucas chapter 10 verse 20, sabi po, gayunman, huwag ninyong ikagalak ito na ang mga espiritu ay nagpasakop sa inyo, kundi inyong ikagalak na ang inyong mga pangalan
ay nakasulat sa aklat ng buhay. Maging ang Panginoong Jesucristo, sinabihan po niya yung kanyang mga alagad, huwag kayong magalak dahil yung mga espiritu, yung mga masamang espiritu, sumusunod sa inyo o nagpapasakop sa inyo. Huwag niyo ikagalak dahil napagaling niyo sila sa kanilang mga sakit. Pero sabi ng Panginoon, ikagalak ninyo dahil ang inyong mga pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Yan dapat ang ikagalak ninyo, ang sabi po ng Panginoon sa kanyang mga alagad. Kaya, maaari magtatanong kayo, sino, pastor, ang makakapasok ngayon? O sino lamang? O papaano? Makakapasok tayo sa langit. May sagot po ang Biblia. Matthew 7:21. Ano pong sabi? Hindi lahat ng nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumagawa ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Sino po ang makakapasok? Sino po makakapasok sa langit? Kundi ang gumagawa ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Ano po yung kalooban ng Ama na nasa langit? May sagot din po ang Biblia. Juan 6:40. Sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama, na ang bawat nakakakita sa anak, ibig sabihin po si Jesus, at sa kanya'y sumampalataya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan, at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Ano po yung kalooban ng Ama? Nang bawat nakakakita sa anak at sa kanya'y sumampalataya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sabi po, nakakakita sa anak. Paano tayo ngayon? Makikita mo pa ba ang anak? Umari ba natin makita si Jesus sa panahon natin ngayon? Wala na siya, 2,000 years ago. Umakyat na sa langit. Paano natin siya makikita ngayon? Ano ang pag-asa natin? Dahil sabi ito, ang bawat nakakakita sa anak at sa kanyang sumampalataya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pero ang sabi po ng Panginoon, sa John chapter 20 verse 29, sinabi sa kanya ni Jesus, sapagkat ako'y nakita mo ay sumampalataya ka. Yun, sabi po dito, mapalad ang hindi nakakakita, gayon may sumasampalataya. Ngayon, hindi natin siya nakikita. Pero ang sabi ng Panginoon, mapalad yung mga hindi nakakakita, gayon may sumasampalataya. Ibig sabihin, ito yung para sa atin ngayon. Hindi po natin nakita si Jesus. Pero maaari tayong sumampalataya sa Kanya. Paano po ito mangyayari? Na tayo po magkakaroon ng pananampalataya kay Jesus. Muli, ang sagot po ng Biblia, John 10 verse 17. Babasahin po natin, 3, 2, 1. Kaya ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig. At ang pakikinig ay sa pamagitan ng salita ni Kristo. Paano ka magkaroon ng pananampalataya? Pakikinig. Kaya nga po, makinig po kayo ng maigi. Kapag hindi kayo makikinig ng maigi, paano kayo magkakaroon ng pananampalataya? Kung gayoy, kapag hindi kayo nagkaroon ng pananampalataya, hindi rin kayo makakapasok sa langit. Kaya napakahalaga po yung pakikinig. Okay po ba? Handa na po bang makinig?
Ang sabi din po ng unang Korinto, chapter 2, verse 5, upang ang inyong pananampalataya ay huwag maging batay sa karunungan ng mga tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Bakit po? Ibig sabihin po ng talatang ito, mayroon po mga pananampalataya na nakabatay lamang po ito sa karunungan ng tao. At ang uri ng pananampalataya nito ay hindi po kayo dadalhin nito sa langit. Kasi po, nakabatay lamang sa karunungan ng tao. Dapat po ang ating pananampalataya po ay nakabatay sa Biblia. Kaya nga po kapag tayo nakikinig ngayon, babanggitin po natin yung mga ebidensya na nakasulat po dito sa Biblia. Kapag napakinggan po ninyo ito, natural na lang po na inyo pong paniwalaan. Kasi nakikinig po kayo ng maigi. Okay po? Mayroon pong kwento. Kwento po ng magkaibigan. Ito po ay kwento ng 3 magkaibigang palaka. So, ang kwento, mayroon pong ang mga 3 magkaibigang ito, nakatira po sila sa kanilang sariling tahanan. Saan po sila nakatira? Una po, yung isa, nakatira po siya sa balon. Na ang hugis ng bunganga ng balon ay hugis, ano po yan? Very good, mga estudyante. Hugis hexagon. Kaya meron pong nakatira dyan na isang palaka na 50 years old na siya. 50 years na siya na nakatira dyan sa balon na yan. Hindi ko alam kung mababot ang palaka na gano'ng edad, basta 50 years na po siya dyan. Okay po? Kaya sabi niya, kada umaga, pagtingin siya sa taas, wow, ang ganda naman ng langit. Hugis, hexagon. Marunong din pala ng hexagon yung mga palaka. Kaya sabi niya, kumakanta siya, ang ganda ng langit, hugis, hexagon. Nakakatuwa pagmasdan. Sa kabilang banda, doon sa tabi niya, may isang balon. Nang hugis naman, ang bunganga ng balon ay hugis tatsulok. At ang palakang ito, siya po ay 10 taon na nananirahan sa balon na ito. Kaya sabi niya, wow, ang ganda ng langit. Hugis, tatsulok. Kaya kumakanta rin siya tungkol sa hugis, tatsulok. Ang ikatlo naman po, dahil dito nagtagpo marahil, na nagawa ang balon nito dahil po sa 2 mag-irog. Kaya hinugis po nila puso yung balon. At meron po nakatira dito po na 5 years na po siya nakatira. Kaya kuminsan pag tag-ulan, maingay sila. Maingay. Ang sabi sa okak, hexagon, hexagon. Okak, triangulo. Tatsulok. Itong isa naman, okak, ang puso ko. Napakinggan ng isa. Sabi niya, saka mo na. Mali yung paniniwala mo. Sabi nitong isa, 50 years na ko dito. Mali yung paniniwala mo na ang hugis ng langit ay tatsulok. Ang hugis na ng langit ay hexagon, sabi niya. Mali ka. 50 years na ako, ha? Ay sabi niya, hindi. Kahit 50 years ka na yan, nakikita ko, maliwanag pa sa sikat ng araw. Hugis, tatsulok talaga ang hugis ng langit. Sabi ng isa, 5 years na siya. Talaga kayong dalawa. Pares naman kayo mali. Nagtatalo pa kayo.
Mali yan. Ang hugis po ng langit ay hugis puso. Kaya talagang nanindigan sila. Ngayon, may lumabas na isang palaka. Sabi niya, oh no! Nagkakamali kayo! Ang hugis ng langit, hindi heksagon. Ang hugis ng langit ay hindi tatsunog. Ang hugis ng langit, hindi puso. Ito isang napakalawak. Ngayon, sino sa kanila nagsasabi ng totoo? Kung isipin natin itong tatlo, mali po sila. Tama po ba? Sa ating panim, mali talaga. Pero po, nanindigan sila sapagat yun po yung araw-araw nila na buhay. Ibig sabihin po, ito'y po tulad ng mga tao. Itong nakatira po dito na 50 years na siya, sinasabi po niya, ay naku po, ako, dito na ako tumanda, dito na ako pinanganak, dito na ako tumanda sa relihiyong ito. Ito'y talaga. Dito na ako mamamatay. Kaya madalas ang panindigan ng tao, kung saan ako ipinanganak, doon ako mamamatay. Sa relihiyon kong ito, dito na ako mamamatay. Nanindigan siya na ganun. Kaya kung ganun yung panindigan natin po, baka mali po yung pananaw ninyo, kaya mali. Sa tingin po ninyo, tama, pero mali po. No? Hindi po relihiyon. Yung isa naman po, ang pinanghawakan po niya, yung tinatawag nating tradisyon. Katuruan po ng mga kalululuhan. Mga katuruan ng mga ninuno. Di ba ang katuruan po ng mga ninuno ay ano? O, bago ka umalis ng bahay, anak, ha? Pag kumakain pa sila mama mo at kapatid mo, iikot mo yung pinggan para iwas disgrasya. Tama po? May gumagawa ng ganun? Tradisyon po yan. Tama po ba? Marami mga tradisyon na kung saan doon tayo nabubuhay. Ang iba naman po, nakabatay po sa ano po? Kung ano ko yung kailang naramdaman, yun ang kailang pinaniwalaan. Ito po yung tinatawag nating feeling or emotion. Sa maling salita po, hindi po mali sila. Mali sila ang tatlo. Kaya dapat lumabas po sila dyan sa balunayan para makita nila yung katotohanan. Ang pinakapunto ko po dito, mayroon pong tamang pananampalataya at mayroon din pong maling pananampalataya. Kaya nga po, napakalaga po, na pag-aralan po natin yung Bible, sapagat ang Biblia po, ito yung salita ng katotohanan. At ang salita ng mga katotohanan ito ay maaari po natin mapatunayan ngayon sa pamagitan po ng tinatawag natin mga historical evidences. Okay po? Kaya kung mayroon kayong mga paniniwala na marahil hindi man talaga ayon sa Biblia at malaman nyo, ay, yung pala yung totoo. Ayon sa sinasabi ng Biblia. Mayroon tayong ebidensya. Kasi po tayo bilang mga Pilipino, marami tayong mga paniniwala na hindi man talaga totoo eh. Tinuturuan tayo, sabi po ng mga magulang, anak, huwag kang magwalis ng gabi ha, kasi lalabas ang swerte. Pero pinagmamasdan mo yung kapitbahay mo, kada gabi nagwawalis, ay bakit siniswerte? Ikaw na hindi nagwawalis ng gabi kasi lalabas ang swerte, ay bakit hindi ka siniswerte? Ibig sabihin po, mali yung paniniwala. Tama po ba? Mali. Ibig sabihin yung paniwalang ganun ay hindi po yan totoo.
Naintindihan po ba? Marami tayong paniwala. Ano pang paniwala natin ng marami? Bilang mga Pilipino, naniwala tayo ng aswang. Naniwala ba kayo may aswang? Tingnan lang yung katabi nyo. Hindi ko sinasabi katabi nyo aswang, sinasabi ko lang, tingnan nyo yung katabi nyo. Pinapatingnan ko yung katabi nyo. Titingnan mo yung katabi mo, titingnan ka rin katabi mo, ay ibig sabihin kung nasipan mo, ganun, parehas din po, ano? So, ibig sabihin po, marami tayong mga paniniwala na wala po talagang katotohanan, walang ebidensya. Okay? Pero pinaniwalaan ng marami. Kaya ngayon po, gamit po ang Biblia, tayo po ngayon nasa taon na po 2025. Ang unang pag-aralan po natin na isa po sa mga history in the Bible, ito po yung tungkol po sa Garden ng Eden. Sinasabi po ng Biblia ang tungkol sa Garden ng Eden. At sa pamagitan po ng Garden ng Eden, atin pong pag-aralan ito kung gaano ito katotoo. Mayroon po ba tayong ebidensya na totoo talaga yung Garden ng Eden? Kapag mapatunayan natin na ang Garden ng Eden ay totoo, ibig sabihin po, totoo ang Biblia. Tama po? Hindi lamang po Garden ng Eden ang pag-aralan natin ngayon, kundi pag-aralan din po natin ang tungkol sa pagbaha sa panahon ni Noah. Totoo po ba na nagkaroon po talaga ng pagbaha sa panahon ni Noah? Kung makita po natin anong ebidensya na totoo, ibig sabihin po, totoo ang Biblia. Dapat nating paniwalaan. Tama po? Ikatlo po, pag-aralan po natin ang tungkol po sa Tore ng Babel. Gaano ito katotoo? Meron ba tayong mga ebidensya nito tungkol sa Tore ng Babel? At ikaapat po, pag-aralan po natin ang tungkol po sa pagtawid ng Israel doon sa tinatawag nating Pulang Dagat o sa Red Sea Crossing na tinatawag. Kung gaano rin po ito katotoo. Gamit po ang apat na bagay nito, atin pong titingnan kung gaano ito katotoo upang maniwala tayo na ang Biblia po ay salita ng katotohanan. Kaya apat lang po muna. Baka gabihin po kasi tayo. Ano po? Umpisan po natin. Sabi po ng Biblia, Juan 8:32, at inyong malalaman ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Ano po mga katotohanan sa likod ng mga kasaysayang ito? Natin rin pong malaman. Okay? Kaya, sa maling salita, pag-aralan po natin ang tungkol sa Garden ng Eden. Ito po ba ay totoo o isang alamat lamang? Itong Garden ng Eden. Ang sabi po ng Biblia sa Genesis chapter 2 verse 8, naglagay ang Panginoong Diyos ng isang halamanan sa silangan ng Eden at inilagay niya roon ang taong kanyang nilalang. Iniligay niya roon ang taong kanyang nilalang. At doon po sa Garden ng Eden, mayroon po inilagay ang Diyos na 2 puno. Isa sa marami mga puno, pero mayroon pong 2 puno dito na mayroon pong bilin ang Diyos para kay Eva at kay Adan. Ang una po, ito po yung tinatawag natin punong kahoy ng pagkaalam ng mabuti at masama. At ang ikalawang puno naman po, ito yung puno ng buhay. Ang sabi po ng Diyos kay Adan, sabi po Genesis chapter 2 verse 17 to 18, at iniutos ng Panginoong Diyos sa lalaki na sinabi,
Malaya kang makakain mula sa punong kahoy sa halamanan. Subalit mula sa punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama ay huwag kang kakain, sapagkat sa araw na ikay kumain niyon ay tiyak na mamamatay ka. Huwag kumain. Pero pagdating po sa Genesis chapter 2 at chapter 3 verse 6, ang sabi po dito, kaya't nang makita ng babae na ang bunga ng punong kahoy ay mabuting kainin, nakakalugod sa paningin na dapat nasain upang maging matalino. Siya'y pumitas ng bunga nito at kinain ito. At binigyan din niya ang kanyang asawa, nakasama niya, at siya'y kumain din. Sabi po ng Biblia, nakita ng babae po na mabuting kainin. Ibig sabihin po itong babaeng ito, nagkaroon po siya ng tinatawag natin na pagnanasa ng laman. Yung pong tawag dito, the lust of the flesh. Nakakalugod sa paningin. The lust of the eyes. Upang maging matalino. The pride of life. Kaya po gamit po ang tatlong bahaging ito po ang mga paraan kung paano po tayo lumalabag sa mga salita ng Diyos. Kapag mayroon tayong nakitang masarap kainin, gusto natin po ito talaga matikman o makain. Mayroon mga bagay na nakagalugod sa paningin, gusto natin itong kunin. So, anong nangyari? Kumain yung babae at sabi po, binigyan din niya ang kanyang asawa na si Adan. Pero ang sabi ng Panginoon, sa araw na ikay kumain niyon, ay tiyak na mamamatay ka. Mamamatay ka. Maging sinasabi rin po ng Ezekiel 18 verse 4, ang kaluluwa na nagkasala ay mamamatay. So dito po sa pagkakataong ito, sabi po sa araw na ikay kumain yun, tiyak na mamamatay ka. Ang kaluluwa nagkakasala ay mamamatay. Ano po ibig sabihin ng salitang mamamatay dito? Well, alam po natin yung kahulugan ng salitang kamatayan o yung salitang death. Ang salitang kamatayan po, ito po yung tinatawag nating separation. Separation. Pagkahiwalay. Kaya nga po, pag sinabi natin patay, ibig sabihin po, humiwalay na ang kanyang kaluluwa espiritu mula sa katawan. Kaya nga patay. Tama po? Wala na doon yung kanyang kaluluwa at espiritu. Patay siya. Kaya nga po, separation of the soul from the body, physical death. Mayroon din po tayong spiritual death o spiritual na kamatayan. Pag sinabi naman po natin spiritual na kamatayan, ito ay pagkahiwalay ng ating espiritu sa Diyos. Kaya po patay, pagkahiwalay, hiwalay. Parang ganito lamang po. Nung araw, mayroon silang magandang relasyon ang Diyos at saka ang tao. Pero nga po dahil sila nagkasala, ang tao ay nagkasala laban sa Diyos, lumabag po sila sa utos ng Diyos, kaya ano po nangyari? Ang tao po ay napahiwalay sa Diyos. Dahil po sa ano? Ito po tinatawag nating mamamatay o mahiwalay sa Diyos. Ibig sabihin po, ang nagpahiwalay sa kanila, sa tao at saka sa Diyos, ay yung ano po? Kasalanan. Sa kasalanan po nila, kaya po sila po ay napahiwalay sa Diyos. Kaya pwede rin po natin sabihin ito, namatay ang kailang espiritu o napahiwalay ang kailang espiritu sa Diyos. Dahil po ano? Sa kasalanan. Namatay po ang tao. So kalugan po ng kamatayan po, death, soul and spirit, ibig sabihin po,
Yung physical na kamatayan, pagkahiwalay po ng kaluluwa at espiritu mula sa katawan. Pero yung espiritual na kamatayan naman po, pagkahiwalay ito ng kaluluwa at espiritu sa Diyos. Kaya sa pagkakataong ito, ibig sabihin po, sila Eva at saka si Adan ay napahiwalay po sila sa Diyos. Napahiwalay sa Diyos, ibig sabihin po patay, namatay. Kaya si Adan at Eva ay nagkasala, kaya po sila ay hinatulan ng Diyos. Sa kanilang kasalanan. Ngayon po, ang hatol ng Diyos sa mga babae. Dito natin mapaputunayan kung totoo ba talaga ito o hindi. Sa mga babae, maraming paghirap at paghirap sa paglilihi at panganganak. Ano po ang parusa sa mga babae? Maraming paghirap sa paglilihi at panganganak. Now, tatanungin ko kayo ngayon, mga nanay. Nung kayo po'y nanganganak, tumatawa po ba kayo o hindi? Ha? Mayroon bang nanganganak? Yes, nanganak talaga. Tama po? Habang nanganganak, nahihirapan, tama po ba? Nung kayo naglilihi, madali po ba maglihi o hindi? Pati nga si Mr. pinahirapan ninyo eh. Bakit? Ang sabi mo sa Mr. mo, darling, hanapan mo ko ng bayabas na walang buto. Di ba gano'n namang naglilihi? Ito naman si Mr. nagpakahirap para maghanap ng bayabas na walang buto. Eh wala naman talagang bayabas na walang buto. Nakakuha siguro. Ito na, darling. Ay, hindi, ayaw ko na. Nung nakuha na, ayaw na. Di ba po? Tapos, hindi lamang po mahirap sa paglilihi at panganganak. Ang ano po ibig sabihin po nito? Kung kayo po ng mga nanay, ay hindi kayo nahirapan sa paglilihi at panganganak, ibig sabihin po nito, wala kayong parusa. Bakit nahirapan kayo sa paglilihi at panganganak? Kasi po, lagi pong ipinapaalala sa inyo ang kasalanan na ginawa ninyo. Intindihan po? Pastor, kasalanan ko ba yun? Ito kasi si Eva, hindi nagtatanong sa asawa, darling, pwede ba kumuha? Hindi nagpapaalam. Diretso lang kumuha ng bunga. Kaya nagkasala. Ibig sabihin po, sa bawat pagkakataon na kayo nahirapan sa paglilihi at panganganak, ano mailalagay sa inyong isipan? Ito ang bunga ng kasalanan. Tama po? Kaya hanggang ngayon, dala-dala ng mga babae ang ebidensya o bunga ng kasalanan. Naintindihan po ba? Sabi ng malaki, yes kami, wala. Ano ka? Sa mga lalaki, sa pawis at sa mabigat na paggawa sa lahat ng mga araw ng iyong buhay, ikaw ay kakain. Kaya nga po yung mga lalaki, 10 oras na ng gabi, kayod pa rin. Tama po? Sa pawis, ibig sabihin, talagang kailangan mo maggawa o magtrabaho. Pero ngayon, astig na sa panahon. Yung mga lalaki, mga tigasin na. Bakit tigasin? Tigasaing. Tigalaba. Tigasin sila. May parusa din po. Bakit? Para malala din natin po ang kasalanan. Nandyan na po yan.
yung kasalanan. Ito po ay nakasulat sa Genesis chapter 3, verse 16 to 17. Ibig sabihin po, dito po sa pagkakataon ito, ipinakita po ng Diyos that God is justice. Na ibig sabihin po, kapag may kasalanan, dapat parusahan. Hindi pwedeng palagpasin. Kapag may kasalanan, may kaparusahan. Okay? Kung ang Diyos ay justice, sa kabilang banda naman po, nung nagkasala si Eva at si Adan, siyempre po, nagtahi po ito si Eva at Adan mula sa puno ng dahon ng igos para takpan ang kanilang kahubaran. Dahil po sila po ay nagkasala sa Diyos. Pero anong ginawa ng Diyos? Ang Diyos po ay pumatay po ng hayop. Siyempre po, pag pinatay mo, magkakaroon po talaga ng pagdanak ng dugo. At pagkatapos ang balat ng hayop na ito ay ginawa pong damit ng Diyos kay Eva at kay Adan. Kasi sabi po dito, pagdanak ng dugo, para ano po? Pangtubos sa inyong kaluluwa. Sapagat ang buhay ng laman ay nasa dugo, at aking ibinigay sa inyo sa ibabaw ng dambana upang ipantubos sa inyong mga kaluluwa. Sapagat ang dugo siyang tumutubos dahil sa buhay. Kaya, pinalitan po ng Diyos yung kailang kasuotang na mula sa dahon ng igos ng isang kasuotang mula po sa balat ng hayop. At ito po ay pagpapakilala o tanda na si Eva at si Adan ay pinatawad ng Diyos sa kanilang mga kasalanan. Dito naman po, ipinakita rin po ng Diyos ang kanya pong tinatawag na pag-ibig. God is love. Yes po, ito yung dalawang katangian ng Diyos. God is justice, God also is a God of love. No? Hindi lang po one side, dapat makita natin itong dalawang bahagi. No? So tungkol po sa Garden ng Eden, unang tanong, saan ito matatagpuan? Ibig sabihin po, saan po ba ang physical location po ng Garden ng Eden? Ang aklat po ng Genesis ay nagbigay po sa atin kung saan po ang lokasyon ng Garden ng Eden. Dito po sa Genesis chapter 2 verses 10 to 14. Sabi po dito, may isang ilog na lumabas mula sa Eden upang diligin ang halamanan. At mula rooy nahati at naging 4 na ilog. So, yung location ng Garden ng Eden, meron po siyang palatandaan para natin malaman kung saan ito banda. Sabi po dito, ilog ang palatandaan dito, ilog. Meron pong 4 na ilog na palatandaan po ito. Ano po ito? Ang pangalan ng una ay Pison. Ang ikalawa po ay Gihon. Ang pangalan ng katlong ilog ay Tigris. At ang ika-4 na ilog ay ang Euphrates. Ito po yung palatandaan para masumpungan natin saan ba ang lokasyon nito. Kaya hanapin natin ngayon, saan ba ito banda? Naroon ang 4 na ilog na ito. Kaya tingnan po natin sa isang mapa. Dito sa mapa na ito, makita po natin sa bandang itaas, narin po yung Tigris. Na ito po ay kinunan ng ating mga kapatid, mga taga-Korea, na pumunta na sila doon. At yan po, hanggang ngayon, yan po ay dumadaloy pa rin. No? Yung ilog ng Tigris. At pagkatapos, ang ilog Euphrates po ay dito mo po sa bandang baba. Kaya meron isang brother na nagpa-picture po doon, Korean brother, na nagpa-picture po doon. Para ano? Para sabihin po niya, o tingnan niyo, nandyan po, buhay pa yung ilog ng Euphrates sa likuran ko. Sa bandang baba, dito naman po makita natin ang dalawa pang ilog.
So ito po ang tinatag nating mga markers kung saan natin masusumpungan yung Garden ng Eden. Pero sabi ko po, may problema. Bakit po? Kasi kung pupuntahan nyo itong lugar na ito, wala na po kayo makikitang ilog doon ng Gihon at saka Pison. Bakit po? No? So dito sa bahaging ito, natin dapat makita yung Garden ng Eden. Pero pag pupunta kayo doon, sa lugar na ito, ay wala kayong makita kundi buhangin. Pero po, mayroon tayong ebidensya. Sa pamagitan ng video nito, mapapatunayan natin na totoo po Middle East o gitnang itong Garden ng Silangan. Eden. Sa loob ng maraming siglo, nanatiling paksa ng debate ng mga archaeologists, theologians at mga dalubhasa ang tunay na kinaroroonan at kung totoo ba talaga ang sinasabi ng Biblia na Garden of Eden. Ayon sa sinasabi ng Biblia sa aklat ng Genesis, may isang lugar o paraiso kung saan nilagay ng Diyos ang unang mga tao, sina Adan at Eva. Subalit totoo nga ba ang paraisong ito ng Garden of Eden na inakala ng mga tao na isang alamat o mitolohiya lamang? Kung titignan natin ang Garden of Eden, masasabi natin na talagang may pisikal na paglalarawan kung saan ba talaga ang lokasyon nito. Eksaktong sinasabi ng Biblia na may 4 na ilog sa Garden of Eden at sa katunayan, pwede natin itong saliksikin at puntahan. Ang dalawa sa mga ilog na ito, ang Tigris at Euphrates, ay dumadaloy magpahanggang ngayon sa Iraq. Ang dalawa pang mga ilog na sinasabi sa Biblia ay hindi masyadong malinaw. Noong 1981, may mga pagsasaliksik na napatunayan sa tinatawag na Karun River mula sa Iran na dumadaloy at kumukonekta sa ilog Euphrates. At noong 2010, na-verify gamit ang satellite imagery ang isang tuyong ilog na nasa ilalim ng disyerto at tinatawag itong Wadi Batan at kumukonekta din sa Euphrates. Subalit ang mga ito ba ang siyang binabanggit ng Biblia na Pison at Gihon? Ang dalawang nawawalang ilog na nakasaad sa aklat ng Genesis. Sinasabi na may isang ilog na lumalabas mula sa Eden at mula rooy nahati at naging 4 na ilog. Kung pupunta tayo sa Iraq, napakalinaw, naroon pa rin ang dalawa, ang Tigris at Euphrates. Gamit ang makabagong teknolohiya, natuklasan na ang Pison at Gihon na siyang tinatawag ngayon na Karun at Wadi Baton, kaya walang duda na ang Garden of Eden ay nasa bandang Iraq. The next question, nasaan na ang Garden ng Eden? Kung ano nangyari po dito? May sagot din po ang Bible. Sabi po ng Ezekiel 31, verse 16, at ang lahat ng punong kahoy sa Eden, ang pili at pinakamahusay ng Lebanon, lahat na nagsisinom ng tubig ay maaliw sa pinakamalalim na bahagi ng lupa. Ituloy po natin sa verse 18, sabi po, sino sa inyo nagaya ng punong kahoy sa Eden sa kalulatian at kadakilaan? Ibababa ka na kasama ng punong kahoy sa Eden sa pinakamalalim na bahagi ng lupa. Katunayan po itong aklat po ng Ezekiel, ito po ay tungkol po sa isang hari na nagmamalaki sa kanyang puso. Pero sabi ng Diyos sa kanya, ikaw na mapagmalaking hari, ay ang gagawin sa iyo, ikaw rin ay maibabaon sa pinakamalalim na bahagi tulad ng, pagbaon sa Garden ng Eden. Sa pinakamalalim na bahagi ng lupa. Sa maling salita po, gamit ng talatang ito, yung Eden Garden po, ito po ay ibinaon po ng Diyos. Doon po sa Iraq. Kaya sabi nga po, yung Eden Garden po, ibinaon sa ilalim na bahagi ng lupa. So,
Ibig sabihin po, sa pagkabaon niya nito, nakasama po yung mga animals at mga punong kahoy. At ilan pa po mga halaman na ibaon po siya. At ito rin po, sa paglipas po ng panahon, yung mga hayop po ay naging crude oil po sila. At yun naman po yung mga punong kahoy, sila po yung naging, ang tawag sa atin parang uling. Kasi sa ayon po sa pag-aaral, sabi nga po, the remains of plants were under layers of sediment and subjected to heat and pressure, gradually transforming into cool. Yan po ay ayon sa science, paunti-unti, naging uling sila. Kasi po bakit? Itong Garden ng Eden, parang ganito po, ibinaon ng Diyos. Okay? Sa paglipas ng panahon, siyempre po, sa pagkadagan at mula sa ilalim po, mayroon pong init. Kaya po, unti-unti pong naluluto sila. Ang sabi pa mga po ng isang, according to science din po ito, sabi po yung crude oil or petroleum are mixtures of hydrocarbons that form from the remains of the animals and plants that buried many years ago. The remains of these animals and plants were covered by layers of sand and rocks. Heat and pressure from these layers turn the remains into what we call crude oil or petroleum. Yun po yung nangyari sa kanila. Kaya nga po, kung pupuntahan po natin yung lugar kung saan ibinaon po yung Garden ng Eden, ang masusumpungan po natin doon ay yung mga pumping station. Yung mga tatsulok po na kalagay dyan, yan po yung mga tinatawag natin, mga pumping station po ng mga petroleum. Kaya, sa lugar na ito, sabi nga po ng ilang pag-aaral, nasa 70% po ang mga langis na nakukuha dito, all over the world. At sabi po, out of 70%, halos 10% pa lang po ang kailang nakukuha po dito. Ibig sabihin po, malaki pa po yung nakaimbak sa ilalim ng mga petroleum o langis. At sabi po, ito pong mga regarding po dito sa petroleum, ito po ay dinibelo po ni John Rockefeller. Sa sabaling salita po, kung titignan natin ang location po ng Garden ng Eden, parang ganito lamang po, Philippines, in South, yung Korea. At pagkatapos, yung location niya, dito po siya. Yan po banda sa Iraq. Okay po? Yan po yung location ng Garden ng Eden. The next, tingnan po natin, pag-aaral natin ngayon tungkol po sa pagbaha sa panahon ni Noah. Ang sabi po ng Hebreo 11:7, sa pananampalataya si Noe nang mabigyan ng Diyos ng babala tungkol sa mga bagay na hindi pa nakikita, ay pinakinggan ang babala at gumawa ng isang daong para sa kaligtasan ng kanyang sambahayan. Kaya ibig sabihin po dito, sinabi po ng Diyos kay Noe na magkakaroon po talaga ng pagbaha. Ito si Noe po, pinaniwalaan po niya yung sinabi ng Diyos, kaya gumawa po siya ng daong. Bakit po? Anong dahilan? Bakit pinagawa ng Diyos ito si Noe ng isang daong? Una po, para sa kaligtasan ng kanyang sambahayan. At sa Genesis chapter 6, 11 to 12, ito pong nakita ng Diyos.
Ang sabi po dito sa verse 11, at naging masama ang daigdig sa harapan ng Diyos, at ang lupa ay napuno ng karahasan. Ito yung nakita ng Diyos. Ibig sabihin po, ang daigdig ay puno na po ng kasamaan. Sa verse 12, nakita ng Diyos ng daigdig ay naging masama, sapagkat pinasama ng lahat ng tao ang kailang gawa sa lupa. Kaya nga po sinabihan ng Diyos si Noe. Sa Genesis chapter 6, verse 13, sinabi ng Diyos kay Noe, ipinasya ko ng wakasan ang lahat ng laman. Ano po? Ipinasya ko ng wakasan ang lahat ng laman. Sapagat ang lupa ay napuno ng karahasan nila. Ngayon sila ay aking lilipuling kasama ng lupa. Ibig sabihin po ng Diyos, papatayin ko na yung mga tao. Dahil po sa sobrang kasamaan na po nila. Kaya pagdating sa verse 14, sabi po, kaya sabi ng Diyos, gumawa ka ng daong na yari sa kahoy na gopher. Gumawa ka ng mga silid sa daong at pahiran mo ito ng alkitran sa loob at labas. Kaya, siyempre, si Noe po, sumunod po siya. Gumawa po siya ng isang daong. At ibinigay po ng Diyos yung sukat nito. Gawin mo ito sa ganitong paraan. Ang haba ng sasakyan ay 300 siko. Ang luwang ay 50 siko. At ang taas ay 30 siko. Ibig sabihin po, yung haba, i-convert natin sa meters, more or less, 138 meters. Ang luwang po nito ay nasa 23 meters. At ang haba naman po nito, yung luwang at taas ay 30 siko. Kung convert natin sa metro, 13 meters. Kaya kung titignan po natin, napakalaki po. Ibig sabihin po, ito po ay 3 palapag. 3 palapag po siya. Kaya, ang 3 palapag nito, ang total lahat po nito ay nasa 9,522 square meters. By halos 1 hektarya. Ang laki. Ganun kalaki ang barko nito, no? Sa 3 palapag. Po, malaki po siya. Kaya po, nung mayari na yung daong nito, si Noe po ay tuloy sa pangangaral. Nangaral po siya sa mga tao. Kasi sinasabi po ng Biblia sa 2 Peter chapter 2 verse 5, at paano ang matandang daigdig ay hindi niya pinatawad, bagamat iniligtas si Noe na tagapangaral ng katuwiran. Kasama ng 7 iba pa, noong ang daigdig ng masamang tao ay dinalhan ng baha. So si Noe po, tinatawag po siyang tagapangaral ng katuwiran. Itong daong ay maging katuwiran para sa kanila. Kaya pinapangaral ni Noe, sabi po niya, ang Diyos ay magpapadala ng isang kahatulan sa mundong ito sa pamagitan po ng pagbaha. Magpapaulan ng Diyos sa loob po ng 40 days and 40 nights. At kung nais ninyong maligtas mula sa kamatayan, pumasok kayo sa daong. Pero ito mga tao na kanyang pinapangaralan, tinatawanan lamang si Noe. Ano bang sinasabi ng taong ito? Mukhang hindi nasisiraan ito si Noe. Bakit po? Ito mga tao, hindi po sila, napakahirap para sa kanila maniwala. Bakit? Nung sinasabi ni Noe, ang Diyos ay magpapaulan. Hindi po nila maabot masyado. Bakit po? Mula po sa panahon ni Adan, hanggang sa panahon ni Noe, ay hindi pa po nagpapaulan ng Diyos. Wala pa pong nangyayaring pag-ulan sa panahon na yon. Kaya yung mga tao, pag sinabi mo magpapaulan, para bang imposible paniwalaan kasi po, wala nga silang karanasan tungkol sa ulan. Ano yung baha? Kaya hindi po naniwala yung mga tao kay Noe.
Genesis chapter 7 verse 4, sapagkat pagkaraan ng 7 araw, magpapaulan ako sa ibabaw ng lupa ng 40 araw at 40 gabi. Gayon din po naman, mga tao hindi po talaga niniwala. Sabi pa niya, aking pupuksain ang lahat ng mga buhay na aking nilalang nilikha sa balat ng lupa. Pupuksain ng Diyos. Kaya sabi niya, pumasok kayo para kayo ay hindi mapasama sa pagpuksa ng Diyos sa lupang ito. Walang naniwala. So wala silang magawa, kundi ito si Noe at ang kanyang pamilya, sila po'y pumasok sa daong. Nang sila po'y nasa loob na ng daong, dito na nagpasimula na umulan. Nung umulan na, naalala ng mga taong ito na yata yung sinasabi ni Noe, na ulan. Kaya ang ginawa po nila, tumataas ng tubig, tumakbo sila ngayon patunga doon sa daong. Subalit, pagdating po nila doon sa daong, nakasara na po yung pintuan ng daong. Sila ay kumakatok marahil. Noe, pagbuksan mo kami. Naniwala na kami sa sinasabi mo. Bagamat sila ay naniwala, pero huli na ang lahat. Huli na. Isinara na ng Diyos yung pintuan ng arko. Wala nang sino mang makakapasok pa kasi sarado na. Diyos ang nagsara ng pinto. Hindi si Noe. Kasi kung si Noe lang po ang nagsarado ng pinto, maaari pagbuksan niya ito. Bakit? Isipin mo, meron siya mga balai. Bakit po? Nakasama doon sa loob ng daong ang asawa ng kanyang 3 anak na lalaki. Tama po? Ibig sabihin, meron siyang balai, si Noe. Baka inisip ng mga balai, ay, naroon si balai, siguradong pagbuksan tayo nito ng pintuan para makapasok tayo sa loob ng arko at hindi tayo mamatay. Mari kumakatok, balai, balaing Noe, narito yung iyong balai sa labas. Pagbuksan mo ako, balai, mamamatay kami dito. Bakit walang sagot? Wala na po. Sarado na ang pinto. Hindi nito palakasan. Huli na ang lahat. Sabi nga, God closed the door. Isinarado na ng Diyos yung pintuan, kaya wala na pong makakapasok pa. Kaya anong nangyari sa kanila? Umapaw ang lahat ng bukal mula sa malaking kalaliman at ang bintana ng langit ay nabuksan. Ibig sabihin po, mayroon tayong 2 source na pinanggalingan ng pagtaas ng tubig. Mula sa malaking kalaliman, mula sa mga bukal, tubig mula sa ilalim ay lumabas. At pagkatapos yung salitang ang bintana ng langit ay nabuksan, ibig sabihin po, tubig galing sa itaas, pag-ulan. 2 po yung source ng pinanggalingan ng tubig, mula sa ilalim at mula sa itaas. Kaya nga po sabi po sa pag-aaral, dahil po yung tubig galing sa taas, pagbagsak po niya, at tubig galing sa ilalim, ito po'y magkikreate po siya ng pressure. At dahil po may pressure siya, mangyayari po dito ay mag-create po ng malaking alon. At sabi nga po ng isang, yung Korean designer na isang barko, ito yung barko ni Noe na pinagawa ng Diyos, kaya po niyang harapin ang 100 feet na alon. At hindi siya lulubog. Kaya umapaw ang lahat ng mga bukal mula sa malaking kalaliman at nabuksan ang bintana ng langit. Umulan sa ibabaw
ng lupa sa loob ng 40 araw at 40 gabi. Pag ganito mangyayari dito sa Parañaque, walang matitira dito. Lubog lahat. Isipin yung umulan, tuloy-tuloy na pag-ulan, walang tigil. Kaya ibig sabihin po, ito po'y kaparusahan ng Diyos dahil sa kanilang mga kasalanan. Dahil sa kanilang mga kasalanan. Kung paano po pinarusahan ng Diyos ang Israel, tulad po ng sinabi ng Diyos ni Ezekiel, kaya't ako'y tunay na makitungo na may puot, ang aking mata ay hindi magpapatawad, o mahabag man ako, bagaman sila'y manangis sa aking pandinig na malakas na tinig, hindi ko sila papakinggan. Tulad po ng Israel, anong nangyari? Sa panahon ni Ezekiel, pinadala na si Ezekiel para magsalita para sa mga Israel. Pero hindi po pinakinggan ng mga Israel si Ezekiel. Kaya sabi ng Diyos, okay, sige, ipapadala kong hatol sa inyo. Paparusahan ko kayo. Kapag naranasan na ninyong kaparusahan, kayo po'y manangis mananangis kayo, iiyak kayo ng malakas sa aking pandinig. Pero ang sabi ng Panginoon, hindi ko sila papakinggan. Tulad dito, itong mga taong ito, bago mo bumaha, binalaan din po sila ng Diyos tungkol po sa darating na paghahatol ng Diyos. Binigyan sila ng babala. Ang problema, binaliwala nila, hindi nila pinakinggan ang babala ng Diyos. Kaya nga po sila ay napahamak. Tama po? Kuminsan sa mga driver, mayroong babala. Tama po ba? May mga signboard na nakalagay. Oops, dapat ang speed mo lamang ay 60. Pero anong ginawa ng driver? Nag-100. Lumalabag. Kaya anong nangyayari? Nadidisgrasya. Hindi pinapakinggan yung babala. Tama po? Kaya sila nagdurusa ngayon. Naghahanap ng paraan para iligtas ang kanilang mga sarili. Kaya po dito sa bahagi ito, makita po natin yung tinatawag the justice of God. Kanino po? Yung justice ng Diyos doon sa mga taong naghahanap po ng paraan para iligtas ang kanilang sarili. Yung pag-ibig naman ng Diyos, nasaan? Naroon po sa mga nakinig, sumunod, pumasok sa loob ng arko. Doon naman po ang pag-ibig ng Diyos. Kaya sinasabi nga po sa Genesis 6 verse 8, subalit si Noe ay nakatagpo ng biyaya sa paningin ng Diyos. Yung mga tao gumawa ng paraan. Naghanap po ng mataas na dako. At sabi niya, yes, ligtas kami dito. Pero ang sabi po ng Biblia ay ano? Genesis chapter 7 verse 19, at dumagsa ang tubig sa lupa at inapawan ang lahat na ano po? Ang lahat ng matataas na mabundok na nasa silong ng langit. Kaya itong mga taong yes, ligtas kami dito sa bundok nito. Ano, namatay o hindi? Namatay din. Genesis 7:23. Kaya po sabi ito, namatay ang bawat may buhay na sa ibabaw ng lupa. Namatay po lahat. Bakit po? Hindi sila nakinig sa babala. Hindi sila nakinig sa babala. Ngayon, ang tanong dito, mayroon po ba tayong ebidensya nito? Na talagang totoo itong pagbaha sa panahon ni Noe? Una po, sa pamagitan ng bundok na ito, ay makikita po natin ang ilan sa mga ebidensya na totoo nga po talaga itong pagbaha sa panahon ni Noe. Bakit po? Ang sabi kasi ng Biblia, doon sa Genesis chapter 8 verse 4,
Nang ika-17 araw, ng ika-7 buwan, sumadsad ang daong sa ibabaw ng mga bundok ng Ararat. Sumadsad ang daong sa mga bundok ng Ararat. Kaya po, doon sa bundok ng Ararat, sa mga bundok ng Ararat, kaya mga bundok, ibig sabihin, dalawa ito siya. 2 or more. Pero dito po makita natin, doon sa bandang Turkey po, mayroon lamang po doong 2 bundok na bundok ng mga Ararat. Okay? Yan ito po, doon natin masusumpungan. At dito sa bundok na ito, naroon po yung nakatagong ebidensya. Ebidensya na totoo po yung barko na ginawa ni Noe. Kasi po una, sino pong magbubuhat ng barko dito sa tuktok ng bundok mula sa baba? Pwede bang buhatin ito? Hindi po kayang buhatin yan papunta doon sa tuktok ng bundok. Mayroon po nakatuklas nito. Ito po si Fernand Navarra. Ito si Fernand Navarra po, siya po ay isang nagpatotoo at noong 1970, gumawa po siya ng isang libro. At ang pamagat po ng kanyang libro ay ano po? Noah's Ark, I Touch It. Yun ang pamagat ng kanyang libro na ginawa. Ibig sabihin po, napatunayan talaga niya, sabi po, sapagkat nahipo ko ito. Itong arko na ito. So, mayroon din po tayong video tungkol dito, pero hindi ko na po ipapakita sapagkat kakapusin po ako sa oras. I-skip na po natin yung video. Para po, napatunayan naman po natin talagang totoo ito. Okay po? At doon po sa ginawa nila, umakit sila doon sa bundok, nahirapan po sila, pero nakakuha po sila ng sampol. Kumuha po sila ng sampol. Ito po ay kanyang hinati sa 3 bahagi at pinasuri po niya ito sa 3 laboratory. Nung kanyang pinasuri ito, nasumpungan po ng kahoy na ito ay kahoy na gopher. Kaya nga po, nakaayon sa Biblia, yung uri ng kahoy. Sabi po sa Genesis chapter 6 verse 14, ang uri ng kahoy na ginamit po o pinagamit ng Diyos kay Noah ay kahoy na gopher. Katunayan po nito, 300 miles in circumference doon sa doon sa bundok ng Ararat. Wala po doong tumutubo na gopher, na kahoy. No? Kaya, ayon po sa Biblia. Okay? At ano pa po mapatunay tungkol po dito sa Noah's flood? The evidence from the ancient painting. Dito po, makita po natin sa ginawa po nila, maliwanag po ba? Sabi po dyan, people were struggling in the water. No? Yung painting na ginawa nila. May mga tao po talagang nahirapan po sila, nalulunod po sila. At sa bandang dulo, mayroong barko. Ibig sabihin, mahal sila nagmamakaawa. Hindi lamang itong painting nito, mayroon pa silang ginawa pang painting. Ano pa po? The evidence from, ito po, yung the 40 days and 40 nights. Gumawa po sila ng mga box. Yung po sa, dito, doon sa dulo, may mga box sa bandang itaas, at dito rin po.
Mga box. Ibig po sabihin yan, yung banda roon, yun ang 40 days. Yung mga box, bali 40 po yan. 4 times 10, 40. Dito naman po, ganun din. 40 na mga box. Ibig po sabihin, 40 days and 40 nights na nagpaulan ang Diyos. Pagkatapos, nariyan po yung arko ni Noe nasa tubig. And then, mayroon pa silang painting na, ano pa po? Yung mga animals na lumabas na po sa arko. Paglabas ng mga hayop po doon sa arko. At higit sa lahat po, meron silang drawing na ganito. Ano po yung parang pabilog, parang ganun? Yan po yung rainbow. Na kailan din pong ginawa. Ito po yung nakaayon din po sa sinasabi po ng Genesis chapter 9 verse 11, hindi ko nalilipulin ang lahat ng mga tao sa pamagitan ng tubig ng baha. Ibig sabihin po kasi ng rainbow, ano po? Hindi ko nahahatulan ang mundong ito sa pamagitan po ng tubig o pagbaha. Kaya nga po nangako ang Diyos, gamit po ito. Ang rainbow na ito o yung baghari na ito. Genesis 9:16, kapag ang baghari ay nasa ulap, ito ay aking makikita at maalala ang walang hanggang tipan. Yung walang hanggang tipan ng Diyos sa kanila. Na ano po? Hindi ko paparusahan ang mundo sa pamagitan ng pagbaha. Yun po yung pangako ng Diyos sa kanila. Okay po? So marami pa tayong mga ebidensya na pwede pa natin tingnan. At dito po, sabi po saan nanggaling ang pagbaha? Saan nanggaling ang tubig ng pagbaha? Sabi kanina po, mula po sa itaas. Yung tubig na galing sa itaas po na ibinagsak, yan po ay mula doon sa tinatawag natin sa water canopy. Tubig sa itaas. Kasi po sa creation time, talagang nilagyan po ng Diyos tayo ng bubong. Genesis 1:7, ginawa ng Diyos ang kalawakan at ibinukod ang tubig mula sa ilalim ng kalawakan, mula sa tubig na nasa itaas ng kalawakan, at ito ay nangyari. So mayroon tayong pinakabubong, yung ating mundo, tubig. Okay po? Sa Genesis 7:11, sa ika-600 taon ng buhay ni Noe, ng ika-17 araw ng ika-2 buwan ng araw na iyon, umapaw ang lahat ng bukal mula sa malaking kalaliman at ang bintana ng langit ay nabuksan. So ang ginawa naman ng Diyos, ito naman po yung kanyang ibinagsak. Yung tubig nito, na galing sa itaas, ibinagsak din po ito ng Diyos sa pamagitan po ng pagpapaulan ng 40 days and 40 nights. Kaya sa maling salita, from the water canopy, dahil mayroon tayo noong araw, water canopy, o yung bubong natin ng mundo, kaya saan man dako ng mundo ay parehas po ang temperatura. Hindi po magkaiba, pare-parehas po ang temperatura. So mayroon pong tubig na inilagay ang Diyos. Ayon po sa mga awit, 148 verse 4. Purihin ninyo siya, kayong mga langit ng mga langit. Ninyong mga tubig na nasa itaas ng mga langit. Kaya po dahil po sa water canopy nito, kung titinang po natin nung araw po, yung lifespan po ng mga tao ay talaga pong matataas po ang kanilang mga edad. Bakit po? Yan po ay dahil po sa water canopy po. Kaya umaabot po sila nung araw ng 930, 969, ang kanilang pong mga edad. Pero sa ngayon po, hiram na tayo maka 100. Hirap na. Pero nung araw po, ganun po dahil sa water canopy. Pero po, nung panahon ng water canopy po nito na ibiyagsak na po o sa pamagitan ng pag-ulan, ito na po yung kalagayan natin, wala na po tayong bubong. Kaya nga po, ano ang nangyari?
Ang lifespan po naman after the flood ay bumaba na po. Mula sa panahon ni Noe, yung pagbaha, hanggang, kung titingnan natin, sa panahon ni David, si David ay sumulat po ng Psalms 90 verse 10. Naalala na po ang buhay ng tao? Hanggang 70 na lang po yung average life natin. Kaya po bakit bumaba ng bumaba? Dahil wala na po tayong water canopy. Okay po? So, nung araw po, nung mayroon pa tayong water canopy, yung tinatawag po natin mga microwave, infrared rays, at saka yung visible rays, sila po'y nakakapasok. Kahit mayroon pang water canopy, nakakapasok po sila sa mundo. Bakit po? Sapagat sila po'y tinatawag natin mga low frequency. Ito mga low frequency po, kailangan ito ng ating katawan. Pero yung mga high frequency, iyan po ang delikado. Ano po itong mga high frequency nito? Radiation from the sun, ultraviolet rays, X-ray, gamma ray. Ito po yung mga radiation na delikado sa ating mga katawan. Ibig sabihin po, dahil nawala na po yung water canopy, itong mga radiation na matataas po, high frequency, pasok na. Kaya ngayon po, ito po yung nagpapadali ng buhay. Sabihin salita po, yung microwave, infrared rays po, ang tawag po dyan ay low frequency radiation na kailangan po ng ating katawan. Kaya nga po tayo kuminsan kapag may baby po tayo, maagang maaga, binibilad natin sila sa init. Tama po, mga nanay? Kasi yung mga low frequency radiation, kailangan po ng baby, kailangan din natin yan. Pero po itong tatlo na ito, ang tawag din po ito ay the high frequency radiation. Dito po ang nagpapaiksi ng buhay at nagdudulot po ng iba't ibang sakit. Kaya nga po ang sabi po ng science, o sa tinatawag natin scientific research, sabi po, scientific research is now demonstrating that radiation can reduce the lifespan of the living tissue. And actually, it causes the cells to speed up the process. And ibig sabihin po, pag yung ating mga cells po ay pina-speed up yung process, ibig sabihin po, mabilis tayong tumanda. Dahil po sa high frequency. Naintindihan po? Kaya nga po, yung mga exposed sa araw, kahit hindi pa senior, parang tanda na tingnan. Tama po? Ikumpara ninyo ang 60 years old na nag-oopisina kaysa 60 years old na magsasaka. Ang 60 years old na magsasaka, gurang na tingnan, pero malakas pa. Kaso na kulubot na nga talaga. Okay po? Kaya ibig sabihin po, ito po ay isa sa mga ebidensya rin po ito. Kung bakit ngayon, bihira lang tayo umabot ng 100. Okay? Ano pa po? Pagbaha sa panahon ni Noe, saan napunta ang tubig? Sa pagbaha. Ang sabi po dito, ng Genesis chapter 8 verse 1, hindi kinalimutan ng Diyos si Noe. At ang lahat na may buhay at ang lahat ng hayop na kasama niya sa sasakyan. Ang ginawa ng Diyos, pinahihip ng Diyos ang isang hangin sa ibabaw ng lupa at humupa ang tubig. Humupa ang tubig. Pinaihip ng Diyos ang isang hangin. At anong ginawa ng Diyos? Nawala ba dahil nagbanis ba yung tubig? Anong ginawa ng Diyos dito sa tubig na kanyang inalis sa lupa?
ito po'y kanyang inipon sa isang lugar. Sa paano po? Sa pamagitan po ng paggawa nito ng isang bunton. Kaya sabi sa Psalms 33 verse 7, kanyang tinipon ang mga tubig ng dagat na gaya ng isang bunton. Pwede ba maging bunton ang liquid? Pwede po kung ito maging yelo. Tama po? Iniligay niya ang makaliliman sa mga imbakan. Kaya ginawa niyang bunton, no? Ito ang mga tubig na ito. At saan niya ilagay ito? Doon po sa North Pole at sa ating sa South Pole. Nilagay po diyan mga bunton-bunto po yung mga naging matigas na po, itong mga ginawa niyang bunton ang tubig doon sa lugar na yon. Okay po? Kaya parang ganito po, ito po ay hindi po mga bato, kundi ito po ay isang yelo. Sabi po ng Job 37 verse 10, sa pamagitan ng hininga ng Diyos ay ibinigay ang yelo. At ang malawak na tubig ay mabilis na namuo. Kaya po ito mga yelo po yan siya, nabuo. Milya-milya po yung lapad niyan. At palalim din po, malaking bahagi sa ilalim, Sabi ito, gabundok ng mga yelo. Yan po, Job 38:30, ang tubig ay naging sintigas ng bato, at ang ibabaw ng kaliliman ay nabuo. Sabi nga po ng isang dyaryo na lumabas, ang kapal, ayon po noong 1986 pa po ito, nasa 4,000 meter ang kapal ng mga yelo na naroon. At milya-milya din po ang lawak nito. Okay? Parang ganito po yan. Kaya po yung mga tao sa ngayon, pag pinag-usapan po yung global warming, natatakot po sila. Bakit? Kasi po, alam din po ng mga scientists, kapag sinabi po global warming, umiinit yung ating mundo. Kapag umiinit yung ating mundo, itong mga yelo na ito ay natutunaw. At alam po nila, kapag ang lahat ng yelo na ito, ay, kapag natunaw, muli tayong lulubog sa tubig. Kaya nga po, takot sila sa global warming. Parang mangyari, parang ganito po siya. This is Mount Kilimanjaro more than 30 years ago and more recently. And a friend of mine just came back from Kilimanjaro with a picture he took a couple months ago. Another friend, Lonnie Thompson, studies glaciers. Here's Lonnie with a last sliver Yun lang po of one natira. of the once mighty Natunaw na. glaciers. Within the decade, there will be no more snows of Kilimanjaro. This is happening in Glacier National Park. I climbed to the top of this in 1998 with one of my daughters. Within 15 years, this will be the park formerly known as Glacier. Here is what's been happening year by year to the Columbia Glacier. It just retreats every single year. And it's a shame because these glaciers are so beautiful, but those who go up to see them, here's what they're seeing every day now. Kaya natutunaw na po, araw-araw, Kaya marami natatakot. Pero kung alam mo ang Biblia, hindi ka matatakot. Bakit po? Kasi ang sabi po ng Bible sa Genesis 9:11, aking pinagtibay ang aking tipan sa inyo. Hindi ko nalilipulin ang lahat ng mga tao sa pamagitan ng tubig ng baha. At ang ilang mga tubig naman po, ito ay nilagay ng Diyos sa mga imbakan. Ayon po sa Awit 37 verse 3, iniligay niya ang malaking kalaliman sa mga imbakan. Okay po? Kaya, ang binisa pa po ng mga malawakang pagbaha, Himalayas Mountain. Ito rin po isa sa mga ebidensya ng pagbaha. Bakit po? Sabi po, these mountains are found layers of sedimentary rocks
geologists find evidence that the sediments were deposited rapidly by the ocean's waters from the distant source. Ibig sabihin po, kung titingnan po natin, itong Himalayas Mountain, ito po ay patong-patong po ng mga layers. Kaya po tumaas siya dahil kapatong-patong po yung mga layers of the sedimentary rocks po yan. At sabi po, yung mga sediments nito, galing po, it was deposited rapidly from the oceans. Dinala po sa bundok nito, kaya po tumataas siya. Okay? Kaya ibig sabihin po, ito rin po yung isa sa mga ebidensya kung bakit meron tayong pagbaha sa panahon ni Noe. Okay? Yan po, yung mga limestone, mga sandstone, ito po yung uri ng mga sedimentary rocks. No? Na parang ipagpatong-patong. No? Tumigas. Alam po yung mga sediment, yung pinapagpakulo kayo ng tubig, yung naiiwan sa ilalim, matigas, tama po. Katulad po niyan. Okay? Hindi lamang yan, marami po tayong mga masusubong po ng mga marine fossils po dito sa Himalayas Mountain, like ammonites and fossils of the sea creatures. Tulad nito. Okay? Ito po. At meron po sumpuan din po ng mga fossils of the sea creatures. Yan po siya. Kaya, ano ang pang-aaral sa pagbaha sa panahon ni Noe? Nakasulat din po ito sa Matthew chapter 24. Kung paano sa panahon ni Noe, gayon naman ang pagdating ng anak ng tao. Sapagat kung paano sa mga araw na yun, bago bumaha, sila kumakain, umiinom, nag-asawa, pinag-asawa. Ibig sabihin po, ang kalagayan ng mga tao sa panahon ni Noe, ganito yung trabaho nila. Sila kumakain, umiinom, nag-asawa, pinag-asawa. Ano ibig sabihin nito? Sila po ay nakafocus lamang po sa mga physical concern po nila. Yun lang po sila. Wala silang pakialam tungkol sa Diyos. No? Kumakain para magkaroon sila ng satisfaction. Sila uminom for their own happiness. Sila nag-asawa for their own lust. Sila pinag-asawa. Ayon sa gusto nila, sige. No? Pero anong sabi ng Diyos? Sa ating panahon naman ngayon, anong sabi ng 2 Peter 3, 6-7? Nasa pamagitan din nito, ang daigdig noon ay napawan ng tubig at nagunaw. Ngunit sa pamagitan ng gayuning salita, ang kasalukuyang langit at lupa ay iningatan para sa apoy. Ibig sabihin po dito ngayon, sa panahon ni Noe, tubig. Pero sa panahon naman natin ngayon, ang ipapadala ng Diyos para hatulan ang mga tao sa kanilang mga kasalanan ay sa pamagitan na po ng apoy. No? Kaya sa panahon ni Noe, ipinakita ng Diyos ang justice niya, nagpadala po siya ng pagbaha. Pero sa panahon natin naman ngayon, ang Diyos po ay magpapadala sa pamagitan naman po ng apoy. Okay? Ipinakita ng Diyos ang justice. So, judgment by water. Pero sa panahon naman natin, judgment by fire. Ito rin po ay nakasulat na po sa Biblia. Okay? Kaya ito po ay mangyayari sa ating kapanahunan ngayon. Kaya ibig sabihin po, ito ay isang babala sa atin. Itong pangyayaring ito. Ano na po ang mangyayari sa atin sa pamagitan ng apoy? Isang matinding init ang mangyayari sa atin. Na sa isang saglit lamang po, magiging ganito na po ang inyong magiging hitsura. No? Mag-isang matutuyo na. Magiging matutuyot. Bakit po? Judgment by fire is true. Ang sabi pa po ng mga scientists, sabi po nila, humanity has made the weapons that are capable of ending our civilization. Yes po, tama po. Kaya na po wasakin ang ating pong mundo ngayon sa pamagitan po ng sandata na mayroon tayo sa ngayon. Kaya na po.
Kasi kung maalala po ninyo, B-29, atomic bomb na hinulog po ng Amerika sa Hiroshima. 300 miles naging napulbos po yung Hiroshima. B-29 lang po yan. Pero ang lakas po ng ating nuclear bombs na ngayon, sabi nga po, is 100 times na. More than 100 times ang lakas ng ating nuclear bombs sa ngayon kaysa lakas ng B-29 atomic bomb na hinulog po sa Hiroshima. Nang buong syudad ng Hiroshima ay na-wash out po sa B-29. Kung ito'y 100 times na po, 100 times na po ang kanyang lakas, so ibig sabihin po, kung 300 miles yung lawak ng pinsala sa Hiroshima dahil sa B-29, ita-times mo yun sa 100. Ganun po ang lawak na mangyayari ngayon sa isang nuclear bomb. Mas higit pa. At ito'y nakahanda na po. Lahat ready na po para sa nuclear bomb na ito. Yan na po yung nakasulat na po sa Biblia. Katunayan, binigyan tayo ng Diyos na halimbawa rin gamit ang Sodoma at Gomora. Kung papaano rin po niya sinunog ang dalawang syudad, Sodoma at Gomora, ito'y sample na. Sample. Para ano po? Paniwalaan. Yung mga Hapon, yung mga taga-Hiroshima, hindi sila naniwala. Sabi ng mga taga-Hiroshima ng Hapon, ay, mababait yung mga Amerikano. Hindi yan gagawin nila na hulugan tayo ng bomba. Pero pagtapos po ng isang araw, hinulugan po sila ng bomba. Kaya marami po ang namatay. Ngayon, sabi naman ng mga Amerikano, kayo mga taga-Nagasaki, lisanin niyo ang Nagasaki sapagkat hulugan namin kayo ng bomba. Ngayon, dahil may sample na, nung sinabi ng mga Amerikano, anong gagawin ko kay isang Hapon na naroon sa Nagasaki? Aalis ka, hindi. Maniniwala ka o hindi? Siyempre maniniwala ka, bakit? May sample na. Tama po ba? Sa Biblia, binigyan tayo ng sample na Sodoma at Gomora para maniwala tayo na sa darating na panahon, susunugin ng Diyos ang mundong ito. Pero mapalad ang mga mananampalataya. Bakit po? Bago sunugin ng Diyos ang mundong ito, kukunin niya ang lahat ng mga mananampalataya sa mundong ito. Okay po? Tore ng Babel. Ang sabi po dito sa Genesis 11 verse 4, halik kayo, magtayo tayo ng isang lungsod. Isang tore ng taluktok nito ay hanggang langit. Bakit po? Sabi nila, halik kayo, magtayo tayo ng isang lungsod. Magtayo tayo ng isang lungsod. Bakit po? Sapagat itong mga tao na ito, bakit magtatayo sila ng isang lungsod? At sino mamumuno sa isang lungsod nito? Siyempre po, pag isang lungsod, siyempre po mayroong mamumuno. At sino ngayon ang mamumuno sa lungsod na kailang itatayo? Si Nimrod, tama po ba? Si Nimrod ang mamumuno. Siya yung mamumuno sa lungsod nito ni tatayo. Na samantalang sa pagkakataong ito, ang Diyos ang namumuno sa kanila. Pero gusto nilang umalis sa pamumuno ng Diyos, gusto nila na sila po'y pamunuan ng tao. Kaya ibig sabihin, itong mga taong ito sa panahon ng Tore ng Babel, gusto po nila magiging independent from God. Gusto nila ang buhay na independent from God. Sabi nga, isang lungsod sa pamumuno ni Nimrod kaysa pamumuno ng Diyos. Nung araw po, ang pamumuno ng Diyos sa kanila, tinatawag po ito na theocracy. Pamumuno ng Diyos sa mga tao. Pero ayaw na nila. Gusto nila na pamunuan sila ng tao. Kaya ito'y nagpapakita po na gusto nila pong mamuhay na malayo sa Diyos o hiwalay sa Diyos. Okay po? Ano pa? Sabi na, halik kayo, magtayo tayo ng isang lungsod at ano po? At isang tore na ang taluktok nito hanggang langit. Ibig sabihin po nito, ano na ibig sabihin nito?
isang tore na ang taluktok nito hanggang langit. Ito po'y nagpapakita rin po na sabi po, they were moved with pride and ambition. Napakataas po ang kanilang pinapangarap sa buhay. Pride and ambition. Magtayo tayo ng isang tore. Katunayan po nito, lahat ng mga bansa ngayon, ang gusto po nila, meron silang tore. Tama po? Pansinin ninyo, ano ang pride of a nation na isang bansa? Yung tore. Kayo po, ano ang turing tinatayo ninyo sa inyong buhay? Financial stability? Marami tayong mga ambition para po kuminsan may taas lang ng ating sarili. Pero sabi ng Diyos, ang Diyos sumasalungat sa mga mapagmataas, subalit nagbibigay ng biyaya sa mga mapagpakumbaba. Ano pa po? Genesis 11 verse 4. Verse 4, at gumawa tayo ng pangalan, ano po? At gumawa tayo ng pangalan para sa ating sarili. Ano ibig sabihin po? They were seeking for their own glory. Yan ang gusto nila. Sariling karangalan. Yung maging sikat sila. Own glory. Tama po? Kaya lahat ng mga tao ngayon gusto maging sikat. Dahil sa gusto maging sikat, panay ang upload ng TikTok nila. Tama po? Bakit po? Gusto nila maging sikat sa larangan po ng Di ba po? Pagkatapos titingnan, wow, galing ko. Napakarami ng mga views. Galing-galing ko talaga. Di ba po? For their own glory. Kaya wala tayong pinag-iba sa turi ng Babel. Alam po ito yung puso ni Satanas. Anong puso ni Satanas? Sabi sa Isaiah 14:14, ako'y aakyat sa itaas ng mga kaitaasan ng mga ulap. Gagawin ko ang aking sarili na gaya ng kataas-taasan. Pagdanais ni Satanas. Ano pa po? Sabi, at baka tayo magkawatak-watak sa ibabaw ng lupa. Baka tayo magkawatak-watak. Pero anong gusto ng Diyos? Sabi po sa Genesis 9:1, kayo'y magkaroon ng mga anak at magpakarami at iyong punuin ang lupa. Paano nila papupuno ang lupa kung sila po ay kung mag-ipon-ipon lang? Ayaw nila magkawatak-watak. Ito po ay maliwanag din po na paglabag sa utos ng Diyos. Paglabag sa utos ng Diyos. Kaya para po mapigilan sila, ginulo ng Diyos ang kailang pong wika. Nung araw, isa lang po ang kailang wika. Ibig sabihin po, nung ginulo ng Diyos ang kailang wika, yung mga tao dito ngayon, nakapagsalita sila ng mga lingwahe na hindi nila pinag-aralan. Naku, ibig sabihin? Halimbawa, ang alam lang yung Tagalog. Nung ginulo ng Diyos ang wika, nakapagsasalita ka ngayon ng Hapon. Hindi ka nag-aral ng Japanese, pero nakapagsasalita ka ngayon. Arigato. Kutsimuto. Purubuto. Yun po ang Hapon sa payat. Purubuto. Tama po? Is this your car? Kutsimuto. Oh, di ba? Di ba? Parang kakaiba. Hindi kayo nag-aral ng lingwahe pero nakapagsalita kayo. Kaya nag-away-away sila bakit po hindi nagkaintindihan. Meron na doong Kuyunon at saka Ilonggo. Sino po yung Ilonggo dito? Okay, salamat po. Sino yung Kuyunon dito? Kuyunon. Okay, salamat po, mayroon. Alam po, Ilonggo hindi nagkaintindihan. Alam po niya ibig sabihin ng ara? Ara sa Ilonggo, ibig sabihin po ay mayroon. Tama po ba yun ng Ilonggo? Pagdating sa Kuyunon, ang ara, wala.
Kaya nga nagkakagulo sila eh. Diba? Tama po? Pag Ilonggo ka, ara. Mayroon. Sabihin ko yun, ara nga ni. Ibig sabihin, wala. Diba? Yung Tagalog at sa Cebuano, nagkagulo rin. Bakit? Sa Tagalog, ang langgam, gumagapang. Sa Cebuano, ang langgam, lumilipad. Tama po? Bakit? Langgam dito sa Tagalog, ants, di ba, yung langgam? Gumagapang, di ba? Pero pag Cebuano ka, lumilipad yung langgam. Kaya yung langgam sa kanila, ibig sabihin, ibon yan. Tama po? Nagkagulo ngayon ang lingwahe. So, hindi nila sila kaintindihan. Ngayon, sino ang ebidensya dito? Tayo ang ebidensya na totoo yung turi ng Babel. Bakit? Kaya tinanong ko may Ilonggo dito at sa Kakuyunin mayroon nga. Saan ang galing yung mga lingwahe natin? Dito sa turi ng Babel. Kaya nagkakagulo tayo eh. Tama po ba? Kaya ang ebidensya nito kayo ng turi ng Babel. Okay po? So, totoo po ang turi ng Babel, hindi? Totoo po. So, tungkol po sa Red Sea Crossing, ang sabi po ng Biblia, ito si Paraon, nilunod din ng Diyos doon sa Red Sea Crossing. Nung hinabol ang Israel ng mga Egyptian, kasama po si Paraon doon na humabol at si Paraon po ay nalunod. Na gaano katotoo ang sinabi ng Biblia, nilunod si Paraon at ang kanyang mga hukbo. Psalms 136 verse 15, ngunit nilunod si Paraon at ang kanyang hukbo sa pulang dagat. So, paano natin masabi ito na talagang totoo ito? Ang Cairo Museum po ang magpapatunay na totoo po yung sinabi na nilunod. Bakit po? Dito sa Cairo Museum, nandiyan po yung kailang mga Egyptian king na ginawa nilang mga mummies. Yan po siya sa loob. Ito yung natural mummies. Pero mayroon sa doon na kakaiba. Bakit po? Kulang ang kanyang tainga pingas. No? Yung kanyang gilagid, may bawas din. At namumuti siya. Bakit? Yung kanyang tainga, so kinain ng isda. Hindi naman nakikalam isda. Tatanungin pa ba ng isda? Hari ka ba? Hindi naman eh. Basta sa kanya, pagkain ka, kakainin ka. Diba? Kaya kinain siguro yan. Kaya wala na. Kulang-kulang. So nasumpungan nila na ito pala ay si Pero Merepta. Na ito yung humabol sa kanila sa Israel doon sa pulang dagat. At namatay din, nilunod din, sabi ng talata. Kaya ibig sabihin, ito yung ebidensya na talagang nilunod nga si Paraon doon sa pulang dagat. Okay po? At doon po naman sa pulang dagat, naghulog din po sila dito ng tinindan din po nila ito, gamit po yung mga makabagong kagamitan para makita talaga ano mang mayroon doon sa ilalim. So nakasumpong sila dito sa ilalim ng mga ebidensya sa pulang dagat na totoo po itong Red Sea Crossing nito. Mayroon na po doon mga buto na nabalutan na po ng mga corals. At tapos mayroon mga gulong din po ng mga karawahe na nabalutan din po ng mga corals. Kaya ito, ebidensya po ito. Natuto po talaga ang nangyari po dito sa Eden Garden. Sa Red Sea Crossing. Okay po? Sa balang salita, totoo po ba ang Garden ng Eden? So dapat natin maniwala sa Biblia. Totoo po ba yung Noah's Ark at yung pagbaha? Totoo din po yan. Yung turi ng Babel, totoo rin po. Yes po, totoo. Pag yung Sodom at Gomorrah, totoo. Yung Red Sea Crossing po, totoo.
So, ibig sabihin po, the Bible is 100%, historically 100%, maging 100% scientifically true. Anong conclusion natin ngayon? Totoo yung Biblia. Kung ganon, dapat mong paniwalaan. Naintindihan po? Naniwala po ba kayo? Ilang percent po? Okay, salamat po. Manalangin po tayo. Aming Diyos, salamat po sa gabing ito. Salamat, Panginoon, sa iyo pong pag-iingat sa amin. Salamat po sa matyaga pong pakikinig ng bawat isa. Sana dakilang Diyos ay tulungan mo kami na makapagpatuloy dakilang Diyos hanggang po sa aming pinakahuling session sa darating pong Biyernes. Ingatan mo kami sa aming pag-uwi at tulungan mo ang bawat isa, Panginoon, sa amin na makabalik po para bukas. Ito po ang aming kahilingan sa pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Maraming salamat po at magandang gabi po sa ating lahat.